Samantala, isang mahalaga pong bahagi sa kasaysayan ng bansa ay kinilala bilang muog ng buhay at sibilisasyon ang Gitnang Luzon. Ito ay ang Apalit Church na naging sentro ng komunidad sa Pampanga. Para sa detalye, balikan natin ang ulat ni Emil Carion. Makabuluhan at karugtong ng buhay ni Dr. Vicente Katakutan ang St. Peter Parish Church. Ito ay mas kilala na simbahan ni Apong Iru. Sa lokal na dialekto ng Kapampangan ng Apong Iru ay San Pedro. Kasabay ng pag-inog ng circa 17 hanggang 1800s ay sentro din ng komunidad ng Apaliteño ang matandang simbahan. Ang simbahan namin ay nagtuturo pala. Kaya naman sa librong The Pisamban of Apong Iru ay ibinahagi ni Dr. Katakutan sa bawat pahina ang naranasan niya simula sa pagkabata hanggang sa edad niyang 90 anyos. Konkretong bato ang simbahan pero ito rin ang muog ng pamayanan at relihiyon. Ang antigo pero makapangyarihang tunog ng mga kampana, boses ng pagpapaalala. Ang tunog ng mga kampanang ito sa simbahan ni Apong Iru ay naging hudyat ng aktibidades ng mga Apaliteño. Ito rin ang panuntunan sa buhay ng mga komunidad ng mga sinaunang nanirahan dito. Ang dating tore para mabantayan ng mga na dayuhan ay naging bantayog ng umuusbong na komunidad sa paligid ng simbahan. Tayo, pagpaumanin ninyo, ano po, sa tingin ko marami ang Kristiyano o Katoliko na Katoliko lang sa pangalan. Sa pananaliksik ni Katakutan ay magkatugma ang filosofiya ng pananampalataya at ang advokasya ng tuwid na daan ni Pangulong Benigno Aquino III. Ang dami na nating blessings bilang isang demokrasya. Importante itong libro ito dahil makikita natin dito ang simulayan ng sakripisyo ng mga misyonero ng Agustino. Kung hindi tayo magbabago, now is the time. Tunay nga na lumiliit ang mundo sa tinaguriang social media ng kasalukuyang henerasyon. Pero ang mga elementong basihan ay matatagpuan sa sinaunang infrastruktura, pinatibay na sining, relihiyon at karanasan ng komunidad. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.